Yung goodness of our lives, Lord. You see the hearts of your people right now. Hindi makontain ang kalipay sa inong pagpakamaayon sa amin. That's why we celebrate your greatness and goodness upon our lives as a people. Let's continue praising God by singing this song, the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Oh, church. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Lord, church, let's sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
lamang sa iyo. We offer these songs. We offer this life to you, Lord. Because you are our great God. A God that is faithful and true sa mga. Lord, it's what you said in Deuteronomy chapter 7 verse 9. You're faithful 1,000 generations for those who love you in the way of the mess. We praise you, God, for that. And know that you are true to your words. Good morning sa tanan. Every day we are living on God's grace. If we look back and see how far we have come, we can see God's faithfulness in our life. For all the breakdown, there is breakthrough. Ang magaling kailangan matabo ang dapat matabo. Kaya dala mas kinamold ni Lord. We don't realize that because we're so focused sa ato na situation kaysa sa mga promises ang Ginoo. Personally, I doubt myself a lot of times. Makaya ko ba ni? What if di ko makapasa sa board exam? What if ma-disappoint ko sila mama? Mga questions nga gabalik-balik sa ako nung nauna to the point na hindi na ako matulog sa ka-overthink. Isa mag-chat ko kay mama, Ma, hindi ko matulog kaya ang score ko baba kayo. Sabat ni mama sa akin, pangamuyo, leave it all in God's hands. Wala akong control dating sabihan pa sa akin ni mama, sige lang itulog ako. Hindi ko pala na-frustrate na ko, ikaon ko sa pressure na na-feel ko tungkol sa mga makita ko, mga kabatch ko, stable na, may trabaho na, graduate na, nakapasa na sa boards. Ako tinigis ko lagi akon. Ako na ang fear na pa-feel sa self ko sa akon. Fast forward, backboard exam. First exam pa lang, makaibig ka na, ay puro Roman numerals na. Like, makapamangkot ka, di na magipagtalihan ko. Hindi ko ma-explain na batsa ko, nagsagol ang ulba, overthink, plus walang gintarong matulog. Something ko mapakali sa boarding house, nanghagan ang pinsan ko. Nagwa kami para manita na lang sa kaunon, kaya parang hindi ko sagan ng isip. Tapos, habang galakad kami, may nag-aging na tricycle. Sa headers ng tricycle, Joshua 1:9 ang nakabutang. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you whenever you go. Instant answer dahil sa pamangkot nga na-arap sa ulo ko. Ma-surprise ka lang din pag si Lord ang mag-control sa mga situation. That verse comforted me second day. That verse comforted me. 7 days ang ako exam, mapangamuyo ko lang din sa to. Lord, di ko hasta matapos ang exam ko. Fast forward, the agony of waiting. Result na. Nagpuli ko sa surala kaya kung dito ko maghulat sa result, mas lalo ko mag-overthink. Sunday night, nag-announce ang prof namon na ang tanan na nagpulik sa province, ikaw lang daw sa amon para naihatag ang result. While waiting sa call, grabe na ginang pullback ko, lalo na halas sila mama sa tubang ko. Nagbalik naman tanan na what ifs. Sa gitawagan ako, hanggang sa prof ko, I passed, but may araw ko isa nga na baba ang score ko. So I need to retake an exam para mapasa ko ang exam. Amo to. Okay, naging ko sa graduate lang, pero kung si Lord pa-work, grabe din. Ipangulaw din niya pa ko. Ako nga, wala ko their honor, pero pag si Lord, grabe din mag-work. Indeed, nothing is impossible if si Lord did mag-work. Isabi, ginaunahan ta si Lord. Stop questioning God and what He does. He's sovereign. He knows exactly what He's doing. We will come out better if we trust Him. Those bumpy roads that we need to take is all parts of God's plan for us. Yes, the journey isn't easy. We might feel that we are all alone or question our worth, but we need to trust God because His promises are faithful and true. Even if inside of me is a weak heart, but I know that behind of me is a strong God. Crystal Jade Maganto, registered social worker, sustained by God's grace. Thank you.
And this time, ihatag man nato ng panahon kay Clive Malinaw, no? Good morning, brothers and sisters in Christ. The word of the Lord in Psalm 100, verse 4 to 5 says, "Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues for all generations." Mayagin ang Ginoo sa atong kinabuhi. First, I like to give thanks to the Lord for the precious gift of being born in a Christian family. Having parents and family who trust in God's sovereignty amidst uncertainties in life gives me a clear picture of my future. I will never be afraid nor discouraged. Rather, I will always choose to find joy in God's perfection and His promises because I know He is faithful and true. Second, I'd like to praise the Lord for giving me talents, for being part of God's harmony. Serving the ministry is a blessing for the people He uses, for the mentors who taught me, and for the privilege to serve and glorify the Lord with my talents. Third, I give glory to the Lord for the wisdom, for the favor of bringing me somewhere else where I can make better room for greater improvements. Myself, I am blessed, so blessed that I pray the Lord will continue to work in me. Praise the Lord for His goodness that surrounds us. His faithfulness and truthfulness is evident in every aspect of our lives. For visible blessings of family, friends, and provision. For the unseen blessings of protection, guidance, peace, hope, and wisdom. For answered prayers, big and small. For the strength in weakness and comfort in sorrow. For the unanswered prayers, I will trust the Lord for His faithful and true forevermore. Yan. Ibig na mga kabataan, no? Yung duha nga nag-pindog sa atong tunga sa sining na aga. Nagpagamit sa puluhan sa Ginoo. Kaya nakita natin of how faithful the Lord is sa ilang mga kinabuhi. Si Clive is nag-school student sa Philippine Science High School and dito ko sa Basta Modern School. And we praise and thank God sa inyong mga achievements. And Aling, yung tawag ko yun ka Aling, sige. Malipatan ko na yung kay isang pangalan ni Aling, no? So naman ko, okay na. Sige, so praise and thank God. And then this time, yata man ako ng panahon kay Miss Gisrael Marquez, no? To give her praises and testimony. Good morning. Today, I want to share with you how God has been faithful to do sa akin. Last April, gusto ko ipagkatid sa Davao City para mag-review at mag-take sa akin ng social work potential examination. Pero may anak ko sa mga mahadlong at mga pamangkot sa akin sa rin. Paano hindi ko makaya apply sa travel, knowing ang Davao City is the official lugar. Kung anak ko sa Davao, pamatyagan dito at daw may basta sa kadamot ng tao. Tapos, paano hindi ko mapasa ang exam? Paano mga lawasan sa dito? Paano ako na naman nagsusunod dito at dapat? But God is faithful. God is gracious sa pag-provide abundantly sa tanan ko na pinaglanan. Wala rin ito kabagal. Nag-start ang review namin June 17 as kasat number 13. During my review season, damot-damot sa mga challenges na nag-abot sa akin ngayon. Hambal ko, bago Lord, lapit na ang exam. Pero nga daw kulang siya ko ang knowledge ko. Bago Lord, kaya ko ba ni? Pinapamako ko, bakit kaya ko ba ni? Nako-overthink ko. Pero wala dito, tanan ng mga pamangkot sa iyong mga sarili, pinapamako ko sa Lord. Nag-doubt ka sa sarili mo kung makaya ko ba ni? Tapos sa barko, Lord, ikaw uputagin ka, makaya ko gitiya ang tanan-tanan ng mga challenges na nag-aabot sa akin ngayon. Kung alam ka sa kamos ang Ginoo, walang isang imposible kaya sa amin mo ang tanan imposible, pero sa iya
Isaac, and God. I remember these promises, reminding myself that He is faithful, that has planned to prosper me and not to harm me, planned to give me hope in a future. I pray, trusting that God would lead me even I could not see the way. Within day, opportunities and blessings began of hope, reminding me that He has always working behind the scene. Today, I am proud to say with you that I am Jezreel L. Marquez, registered social worker. Thank you. Paano ang Ginoo ng pamamaayos sa iyong pinabuhi? May nakasabi na. So, di ba ganit magsubuto? Bago ko magsubuto, kung ano din pala ang naambi ko sa Panginoon anong gano'ng pagkukutin sa aking pag-uwi. Actually, walo kami magtutot, 4 sa una, 4 sa pili. May kaduhan ang hindi ko maaari. Pagkaisa na niya po siya sa aking papanatusanis. Pero namaktaan ko sa akin na si Father, na ang balik ko siya. Knowing, kailangan masulong-ulong ka sa iyong mga dirikanan. Kaya ikaw, pagkadamigo na iyong kabuhi, katagaan ka, kasya sa iyo. Ako rin na ang napuntamit sa akong puto. Naganda ko ako, pinaunahon ako sa pagalingon. Pag-aubra ako, hindi lang para sa akong pagalingon, para sa pamilya. Umabot ang panahon na ako ikatatlo ako sa akong mga putot. Ang akong mga magulang nag-graduate na sila sa nursing, ministrado na sila. Nakita ko na lain ang ilang dalaga, ilang kabuhi. So, nakita ko man na kung napabayaan na ako mautod na nabigil. So, nagsiling ko sa mga magalingon na mag-eskwila ako sa Mayo. Kaya ako, mapadayon sa pag-eskwila sa akong 4 na bilin. Ito ko itong nahuya man ako, kaya si Father lang wala kasing makita na si Father lang kasi 1 million. Kaya hindi ako itong bata. So ako doon nahuya ako sa akong sarili. Ako ang nagapuno sa kulangan sa akong mga auto. During sa akong college experience, nag-enroll ako sa University of Southern Mindanao. Animal science pa sa unang transfer ako din sa UM. Ang akong kurso dito, Bachelor of Science in Animal Science. Pagkatapos ng second semester, nag-shift ako sa veterinary medicine. Umabot ang punto tungkol sa kapigaduhon. Doon na-discourage na ako na si Father na pag-gastos ako. Kaya siya muna kasi isa na lang ako sa ako mga utol. Grabe struggle ko sa college. Ang iba, nagsunod sa paternity tungkol sa protection. Pero ako hindi. Nagsunod ako sa paternity tungkol sa kalutong. Kaya ako nang-cycle nga rin ko nga lunes, rin ko mga putong, pagka-martes, rin ko mga kusuran mga ako. Pagka-lunes, rin ko sa hasta umabot ang itong adlaw na kung wala ko si makabot ng alaman, makakawang din ako. Pag-abot sa 3rd year proper, amo ini ang pinagdako na napagsak sa mga buhi. 3 ka-major subjects ang ako nabigran. Veterinary parasitology, veterinary anatomy, veterinary pharmacology. Ang role dito sa kabatan, pagbabagsakan sa 3 na subjects, simba na yun. Sa tinawan ko, pag
sipa sa ako na pabalik ko sa animal science. Napunta ako din straight nga pupunta sa bulletin board. Kaya itong mga classmate ko sa animal science muna, hindi nila gusto mamag-ship ko. Kaya hindi lang ako isa, siyempre isa ako mata. Kaya hindi ko marap. Napunta nito, welcome back. Kubali ko sa list. Amo ko, adlaw-adlaw akong minahimulang tungkol na na-discourage ako. Adlaw-adlaw, sige mo, mahubog yung tuba. Pero na-realize ko, ang ako kumisa sa akong mga manghod, ako magpestina, pero magpupol. Karon, nagbukan ako kasultanan sa Ginoo. Siling ko, Lord, paglabitan na ito sa lima sa veterinary medicine, pagkatusok ako manghod. Sa year 2000 nag-graduate ako animal science. Nag-process man ako sa enrollment sa VetMed. Actually, dito sa panahon, pagbalik ko, pag-return ako sa VetMed, nagambal ko naman ko sa akong mga VetMed na estudyante. Pagbalik ko na, buwas. Bukangan naman dito, balik ang bulletin board ka. Welcome mo, Dubai, Science. Bukangan nila, welcome mo. Nagag-graduation ko, pagkahapon, may school ako. Pero anong natabo? Tungkol sa handong ko, na makatapos sa VetMed, ang tanan nga hindi maayo na binuhatan, natilawan ko. Tanan nga illegal, natilawan ko lang, hindi mo ko na para masurvival ko. Para makasustain na gid na hindi ako makatulog. Masustain na gid na makatulog ako adlaw-adlaw. Sa panahon ng sige ko, bisan ilain ako nga dito graduate man ako sa military medicine year 2000 ko. Mayo Ginoo, during nag-klase na ako sa revision sa military medicine, pagkabos na obra ako sa Gama. Nag-obra ko sa Gama Park sa Bukito. Isa ka ako pinaguma. Umabot ang panahon nang ako binigyan ng masakit. Di pabalik ako sa Tresita sa magmalit sa mga. Actually, hindi ko sa sarili ko, hindi na ako makapag-asawa, hindi ulan ko, 37 years old. Pero ako lang hindi nagpamatod na maayo ang Ginoo sa ako. Itagaya ko sa kasama. Yung classmate ko man sa high school ako. Ako mag-apat sa Tresita, may kay nakapangasawa ka sa lupa. Kung sa una, wala rin ako kapitik kung wala sa iya sa lupa. Gano'n lang sa mag-inhan. Amo ko, kung wala mga nag-graduate, kung wala nakasunod ng akong manghod sa Philippine National Police Academy, plato ko sa Pinoy. Iskan hindi mo pangayon mo, tungkol ng mayo, bumuhakan mo sa pamilya mo, siya na plastasin mo. Umabot ang panahon na nung nakapakaya ng mama, ang akong ipalo na nag-aaral hanapin ako sa iya. Sirin mo, all, naroon na siguro ang tingog na makaling ako sa pamilya na ako naman trabaho na akong sulitan sa puno. Asawa ko. Patuloy, ginhatag niya man ang blessing niya sa akong bisa, hindi ako anak. Ginhatag niya ang blessing na pagkamain sa pamilya. Ako kung confident ko ma-apply sa mga taong kumpanya. Pero pag ikaw gali, butumon, kagamiton ka sa Ginoo sa ministry, hindi pag-ibat. Ibalik ka niya. Ganda ko man akong paslamat mo sa mga taling pastor Raynon, Pastor Pumer, Branil, at mga men Madrid. Na kung wala sa ilang, ang ako nga espirituhan ng paglatapon sa espirituhan, hindi maguman. Kung ina mo pang paslamat sa Ginoo, biskan sa kapitin ko ko suko, biskan wala ako ka pangamuyo, kaya ito mo na akong pagtuo sa iya, inasurinder ko ng tanan. Siya mismo ang nag-supply kung ano akong kinatanon. Wala na akong problema sa mo. Isling ko, pagpalangga ka sa Ginoo, inakagiging ang tanan-tanan na tayo kasi naginamadako lang sa mo. Praise God. Sa atong utod, Brother Giovanni.
Salamat sa inyong mga kinabuhi na naging isa man ka hanggat doon sa pagkakasasama ng mga men na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ano man ang mga sirkumstansya sa kinabuhi natin, hindi kita pagbabayan sa Ginoo. Because our God is faithful and true sa ating mga kinabuhi. At this time, igamatan ko ang panahon kay Mrs. Teresita Largason to also give his testimony kung paano ang Ginoo at pagmamayo sa kanyang kinabuhi. Good morning sa atong tanan. This morning, I would like to declare the goodness of the Lord in my life. I'm working as a government employee for 38 years in service. And now, I was not-retired ako. So, when we speak of my experience, siguro kasi katugayan ka. Kasi 38 years, no? Kung mag-start ako. But I will just summarize. So, my entrance sa government as sa judiciary under the Supreme Court of the Philippines, I was appointed as clerk. And then after 6 years, I was promoted as stenographer. Although wala ko knowledge mag-steno, but the Lord is so amazing in my life. So, ang boss ko, sabi ni Judge, you take, mag-study. So, truly, after may nagpakanting stenographer, I was appointed for 6 years. So, good line kung ikaw lang, sa sarili mo lang. But I depend on the Lord because my life verse, since I know the Lord, mga young things, siguro for young people. This is my life verse in life. Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So everything na gina-desire ko ay din ang the Lord. Gina-trust ko na siya, Lord, anong mo ako. So truly, faithful and true. God is our faithful sa iyang mga promises na experience ko din siya. So after 6 years na nag-stenographer, nagkataon naman na nag-retire naman tong amon na boss, naging ang head. Ang pinaka-head sa amon na office is the judge. That next is the clerk of court. So, recommend naman ako. Although educationally, wala din ako sa knowledge. Wala din ako knowledge sa law subjects. But really, truly, God is amazing. So, i-applyan ko primero na disapprove ay kulang ako sa experience. Pero God works. Nagpangita ka ng Ginoo maagi. Nag-certify ng may knowledge ako. And that's the time I was appointed as clerk of court from 1997. So from now on, for 27 years, dito na nag-start, doon na-feel ko ang kabukat sa trabaho. It's because you are the administrator, ikaw ang tanan nag-atubang sa mga kliyente, may ara nga kliyente nga mga tika-ulo, may ara nga basta. But God uses me. Igamit din ako sa Ginoo. Because that is the desire of my heart. Lord, gamit ako, isang diin ako mag-gamiton. So, sa experience ko as clerk of court, nakaagi ako sa mga 10 mga bosses. Pulo ang mga judges na nag-work ako sa ila. But God, nagagamit din sa ako. Natagamit ako sa wisdom kung paano. So like, yun na lang sa, yung pag-upo naman yung judge, very strict. Hindi siya gusto mag-istorya sa mga client, gano'n. But then, deep in my heart, hindi ako may gusto na maglakat ang mga kliyente na wala sila, hindi nila naintindihan kung ano. So may time na nagagawas ako, and then pina-explain ko sa ila
Gusto niya mag-file kaso. Kung hindi pwede, ina-explain ko magastuhan ka, wala ka masama. Ina-explain ko, and then, daw one siya instances with siling ko, kung napuntang siya sa imo, ang Ginoo, magabalik ka lang sa imo sila. Lord will bless you. May isa ka tao mo nag-ibigit siya, kaya daw, gusto niya mag-file, pero hindi siya pwede mag-file, kaya kulang sa mga documents. Ginambalan ko siya ang promisa sa Ginoo, na-bless siya sa mga tao. So, naglakad siya at test na nagtsaga niya. So, pagsulot ko, silinig God, steady na siya. Yan ko nga, wala na. Siya din pa, yan mo naman siguro sa pagka-Diyos mo. So, wala na file ang kaso. But my point is, maintindihan nila kung mamag-alon na. So, God is so good. Wala din siya nagkulang. Ang ako ng mga kabudlay, mga struggles, ginadepend ko sa Ginoo. Inalay down ko everything. Kasi sila niya, kung kaupog natin si Lord, wala din siya imposible. So, here comes na sa August 10, 2024, I was mandatory. Kailangan ko naging mag-retire kasi I was 65 years old. So, siling sanglas ko, ate, kung pwede pa man katami magtrabaho. Sila ko din naman pwede yung pwede balik-balik ka lang dito sa office. So, one time, pagkato ko dito sa inyo, umpukan na hindi na mag-entertain. So, to God be the glory, it is my desire sa akong pusoon na kung diin mo na ako gamiton sa Ginoo anywhere, lahat siya. Gusto ko mag-declare ang faithfulness, faithful and true sa atong Ginoo. Because our God is very amazing if we only trust His power. Gamiton niya ka. So now, I retired for the government service, but not retired in serving our living God. To God be the glory. Salamat kay Terry sa nakaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Retired but not tired sa pag-alaga sa Ginoo. And the last but not the least, ang maghahatag sa iyang praises and testimony ang asawa sa aton pastor, si Teacher Ellen Joy Daula. Good morning, everyone. Good morning. Today, I am standing in front of you to testify how faithful and true our God is. Upon writing my thanksgiving to God, hindi ko mapunggan na magtulog ang aking luha. Way back in 2021, I and Pastor John desired to have a baby since my perspective at the time was to have a complete family because I thought that I was incomplete without a baby. We went to OB/GYN to run some tests and have treatment. I discovered that I have polycystic ovary syndrome or PCOS. My doctor advised me to stop teaching and take some rest just for 1 year for us to conceive. And she even told me that, Ma'am, wala ka nagpapangitlog. And sa tuna time, I took a lot of vitamins and medicines. Since teaching is my job and it's God's ministry, I didn't follow the advice of my OB. Instead, I followed the leading of God and His will for me and Pastor John. We pray to God and trust His timing. But to tell you honestly, there was a time in our lives when we lose hope and thought that maybe God was not working and not listening to our prayers.
kanya, may nagtatanong kung meron na ba. At paano sagot ko na lang, lapit na. With a smiling face. All I thought that God was not listening to my prayers and petitions. But one day, during our prayer and fasting, it was such an enlightened with a message of God straight to my heart. He said, "You are complete because I made you complete." Sabi ng Panginoon, ako lang sapat na. Those times, wala akong nagawa but to cry, and my heart is full and satisfied for what God has revealed to me. You desire and seek to have a baby?